Haring Dharma, nabalitaan kong sumumpa ka. Nauubusin kaming mga demonyo. Ako, ang masamang Diyos na maapoy na ulap, ay hindi papayag. Ngayong araw na ito, dito ka na. Pagbati sa iyo, Dakila. Pagbati sa iyo, Dakila. Tinatawag ko ang tiyan mo. Sisiw lang yan. Wala kang alam. Bagsik ng dragon. Inumin mo na ang gamot mo. Itigil mo na ang paglalaro. Bilisan mo na. Gamot na naman. Naku, ikaw na naman. Malapit nang magbalik si tiyan mo. Oo na lang. Si tiyan mo. Ang kataas-taasan ng lahi ng demonyo. Ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ako, ang masamang Diyos ng maapoy na ulap. Ang pinakamalakas na general ni tiyan mo. Para sa inyong mga mortal ay isang nilalang na di nyo maabot. Haring Dharma, tian mo, halika na at uminom ng gamot. Heto na. Makinig ang lahat ng kampon ni tiyan mo. Gising na siya. Magulat na kayo agad. Wasakin ang mundo ng mga tao. Tatlong daang taon na. Masamang Diyos ng mapoy na ulap. Naaalala mo pa ba ako? Ikaw ang Haring Dharma. Haring Dharma. Noong digmaan ng tiyan mo, ikinulong mo kami rito. Ikaw na taksil na tao. Nagtatago ka lang pala sa aming tabi. Haring Dharma, nasa lakas-likas na kami. Kukunin namin ang ulo mo para sa aming paghihiganti. Magpanggap ka na lang na baliw. Hindi ba mas mabuti yon? Sobra na to. Magsisi ka, hindi pa huli para tumigil. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Patayin siya. Sayang naman. Bagsik ng dragon. Ikaw, talaga namang umabot ka sa antas na ito. Lakas-likas? Ay parang langgam lang. Pagbati sa Haring Dharma. Dakila, sa wakas ay nagkita tayong muli. Tumayo ka na. Dakila, nagising na ang tiyan mo ngayon. Magkakagulo ang mundo. Lalabas ang mga demonyo. Pakiusap, supuin niyo sila. Mukhang sa pagitan namin ng tiyan mo, ang utang na ito ay oras na para bayaran. Nawala ng alaala ni ate. At naging si Bay Susu, na pinuno ng pamilyang Bay. Hi. Ilang dekada na akong nag-iisa sa pagsasanay, ngunit mahirap pa ring malampasan ang sinta. Tila si Susu lamang ang makakatulong upang matulungan ako. Natalunin ang tiyan mo. Huwag po kayong mag-alala, Dakila. Pagkatapos ng 3 araw, sa pista ng bayani sa lungsod ng Baisyo, dadalo ang 4 na dakilang pamilya. Sa oras na iyon, makikita na ninyo si ate. Mabuti naman kung ganoon. Nga pala, ang tungkol sa pamilyang Len, kumusta na ang pag-asikaso rito? Inayos ko na, para sa inyong tunay na mapapangasawa, na si Binibining Len Ruxin, ang mamahala sa pista ng bayani. Pagkatapos nito, tiyak na sisikat siya ng husto, at magiging tanyag. Ang ayaw na sa aming kasunduan, ay nag-iwan sa akin ng utang na loob sa kanya. Ang mga ito,
ay magsisilbing kabayaran para sa kanya. Nang dumanas ng krisis ang pamilyang Lin noon, kung hindi dahil sa inyong lihim na tulong, ang pamilyang Lin ay matagal na sanang natanggal sa 4 na dakilang pamilya. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay dahil sa inyo. Kumusta? Ikaw si Pei Wende, di ba? Ako ang matalik na kaibigan ni Lin Ruxin na si Feng Tian Tian. Pumunta ka agad ngayon sa Xinghao KTV. May kailangan kaming sabihin sa'yo. Anong kailangan? Dakila, siya. Ayos lang. Pupunta ako ng personal para na rin maliwanagan siya ng harapan. Ikaw ba si Pei Wende? Ikaw ba si Pei Wende? Ako nga. Nasaan si Lin Ruxin? Pwede na ang itsura. Mukhang hindi naman gaya ng sabi ni Ruxin. Hoy, Tian, huwag kang hibang. Nandito tayo para sa ayaw na ni Ruxin. Huwag mo na siyang hanapin. Hindi ka makikita ni Ruxin. Kung matalino ka, ibigay mo na ang tanda ng sinta. Bilisan mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naintindihan? Si Ruxin ay ayaw na sa iyo. Ayaw na. Tama. Si Ruxin ay sikat na sa bansang dragon na babaeng general. Walang hanggan ang galing. Ngayon, tiwala ang dalawang Diyos ng digmaan. Siya ang may hawak ng pista ng bayani. Paangat na siya. At ikaw naman. Galing sa ospital sa isipan na isang baliw. Malayo ka na kay Ruxin. Dahil langit lupa kayo. Siya. Dapat ka na niyang iwanan na parang putik. Hayaan mong si Lin Ruxin ang magsabi. Nasaan siya? Anong gagawin natin? Iba siya sa sinabi ni Ruxin. Bahala na. Dapat ayaw na niya sa kasal ngayon. Ako. Binabalaan kita. Mag-ayaw na ka na sa kasal. Kung hindi, tatapakan ka namin. Na parang langgam lang. Madali lang. Ay, bakit hindi ako makagalaw? Bakit hindi na ako makagalaw? Tama na. Palabasin niyo si Lin Ruxin. Tungkol sa ayaw na sa kasal, gusto ko siyang makausap ng harapan. Pero, Hindi ba't gusto mo akong makita? Sa loob ng card na ito, may 20 milyong dolyar. Ibigay mo na ang tanda ng sumpaan at huwag mo na akong kukulitin pa. Kunin mo ang pera at lumayas ka. Ruxin, mukhang mabuti naman siyang tao. Ako? Kukulitin kita? Ang kasunduan nating dalawa ay biro lang ng ating mga magulang. Isang simpleng biro lang. Lugmok na ang pamilyang Pei ngayon. Kung ikaw sana, Pei Wende, ay may napatunayan sa sarili. Pero isa kang basura na napunta pa sa ospital sa isipan. Ang kasunduang ito ay tinatapos ko na. Kung alam ko lang na 20 milyong dolyar ay sapat na para matapos ang lahat, hindi na sana ako nag-alala pa. Bakit? Kulang pa ba? Magsabi ka lang ng halaga? Basta ba, hindi mo na ako kukulitin pa? Ibibigay ko ang gusto mo. Ako, ayaw ko ng kahit isang kusing. Pei Wende, wala ka talagang hiya? Talagang ayaw mo ba akong bitawan? Ang isang hampas lupang tulad niya, na nakadikit sa inyong pamilyang Lin, ay parang isang linta na sisipsip ng iyong dugo. Kaya paano siya? Bibitaw sa 20 milyong dolyar? Nang ganoon na lang? Binibining Lin, ito ang inihanda kong regalo para sa iyo. Ang kadenang ginto, 50 milyong dolyar. Sana ay matulungan mo. Sahain sa kanya, ang aking pamilyang Zhao. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Zhao. Pero hindi na kailangan ang kuwintas na ito. Ang pamilyang Zhao ay isa naman sa 4 na dakilang pamilya. Kaya nararapat lang na sa piging ay mayroon kayong puwesto. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-ayos. Binibining Lin, sa pagbuksa sa mga makulit na asong ito, magaling ang aming pamilyang Zhao. Kailangan mo ba ng aking tulong? Pei Wende, sasabihin ko ang totoo. May mahal na akong iba. Ang tanging karapat-dapat sa akin
ay ang nasa tuktok ng palasyo ng dragon. Tuktok ng palasyo ng dragon. Tama. Ako si Lin Ruxin. Ay pakakasalan lang ang dakilang Haring Dharma. Nakakatawa? Ang isang tulad mong bulag sa katotohanan, kahit nasa harap mo na ang Haring Dharma, hindi mo pa rin siya makikilala. Paano magkakagusto ang Haring Dharma sa isang tulad mo? Lapastangan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na husgahan ang dakilang Haring Dharma? Narito ako ngayon para sabihing ayaw na sa kasunduan. Ano? Ang ugnayan natin ay parang jade na ito. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Nako, ang hangal na ito. Bakit hindi man lang dinala ang pera? Sandali. Kunin mo ang pera. Ang perang ito ay wala lang sa akin. Isa pa, paalala lang sa iyo, walang interes sa iyo ang Haring Dharma. Kaya sumuko ka na habang maaga pa. Ikaw. Binibining Lin, huwag mo siyang pansinin. Ang isang walang kwentang tulad niya, paano niya maiintindihan ang iniisip ng Haring Dharma? Naaalala ko, noong nakaraang araw, si General ng Asul na Apoy ay personal na nagbigay ng paanyaya sa iyong mga kamay. Pati na si General Xiaozan ay pinuri ka ng husto. Sigurado ako na ito ay utos ng Haring Dharma. Banal na lupain ng Kunlun. Diyos ng digmaan Xiaozan. Nagbibigay pugay sa Haring Dharma. Tumayo ka na. Hindi ko akalaing sa muli nating pagkikita, isa ka ng Diyos ng digmaan. Kahanga-hanga ang kabataan. Dahil sa gabay ng Haring Dharma, narito si Xiaozan ngayon. Ang iyong dakilang kabutihan ay hindi ko malilimutan. Dakila, ang pagbabalik niyo ba ay para sa usaping gising na siya. Tama. Sa pagbabalik na ito, kailangan ko munang putulin ang sinta. Tususitian mo. Hanggat hindi kinakailangan, huwag ilalantad ang aking pagkatao. Apo, dakilang Haring Dharma. Ang 4 na dakilang pamilya sa lungsod ng Baishou ay naghanda ng pista ng bayani. Sana ay paunlahan ninyo kami. Balita ko ang 2 Diyos ng digmaan ay narito para sa isang mahalagang tao. Ang piging na ito ay dapat maging perpekto. Huwag hahayaang ang mga walang kwenta ay makapasok dito. Naintindihan niyo ba? Opo. Hey Wendy, anong ginagawa mo rito? Siyempre para dumalo sa piging. Bakit ka narito? Huwag mong sabihing hindi mo pa rin malimutan si Ruxin. Masyado ka namang desperado. Hey Wendy, ang pangungulit mong iyan ay talagang nakakasuka. Nandito ako para lang sa piging. Wala itong kinalaman sa iyo. Nako, ganyan lang talaga si Ruxin. Huwag mo nang dibdibin. Ganito na lang, umuwi ka muna. Pagkatapos ng piging na ito, makikipag-date ako sa'yo. Nandito ako para lang makita ang isang mahalagang tao, kaya walang makakapigil sa akin. Tumabi kayo. Ilabas niyo siya rito. Nako, huwag naman Ruxin. Baka nagkakamali ka lang sa kanya. Ikaw. Napakalakas ng loob mo. Puno ng mga sikat ang piging ngayon. At may darating pang mahalagang tao. Kung manggugulo ka rito, 10 buhay ay hindi sapat pambayad. Ang pinuno ng pamilyang Bai. Narito na. Si Bai Susu. Susu. Mukhang hindi na talaga niya ako naaalala. Dahil sa pinagsamahan ng ating mga pamilya noon, papapasukin kita para makakita ka. Pero siguraduhin mong mananahimik ka. Kung may mangyari man sa iyo, huwag mo kaming idadamay. Hoy, Boss Zhao, matagal na tayong hindi nagkita. Narito na ang pinuno ng pamilyang Bai. Magandang araw, Binibining Bay. Magandang araw, Binibining Bay. Siya ang pinuno ng pamilyang Bai. Bakit ang bata pa niya? Napakaganda niya. Kaya pala, ang mga Zhao ay baliw na baliw sa kanya. Susu? Binibini, ang ating pamilyang Bai ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang pakikipag-isang dibdib sa pamilyang Zhao ay isang magandang opsyon. Ako ang pinuno ng pamilyang Bai. Ang mga usapin ng ating pamilya ay hindi dapat iasa sa iba. May sarili akong plano rito. Yaya, wag mo na itong banggitin pa. Opo, Binibini. Susu,
Maupo ka rito. Wende, ikaw na walang hiyang bata ka. Bakit ka narito? At nangahas ka pang agawin ng upuan ko. Umalis ka na rito agad. Binibining Bay, ako si Pei Wende. Binibining Bay, ako si Pei Wende. Ikinagagalak kitang makilala. Pei Wende. Kilala kita. Tayo. Hindi ba tayo? Nagkita na noon. Naaalala pa kaya niya ako? Bitawan mo si Suso. Sino ka ba? Para makipagkamay sa kanya. Mga tauhan, ilabas niyo siya rito. Pei Wende. Pinapasok kita rito para matuto. Sa isang kisap mata lang, pinapahiya mo na ako. Masyadong matagal sa bahay tuluyan. Hindi ka ba nakakita ng maganda? Tingnan mo nga ang hitsura mo. Naku, ngayon, nasa malaking gulo ka. Dahil sa 4 na dakilang pamilya at kinatawan ka ng pamilyang Pei. Humanap ka na lang ng kahit anong sulok, dyan ka lang tumayo. Layas. Ang pista ng bayani ay gawa ng 4 na dakilang pamilya. Ang pamilyang Pei ay bahagi rin ng grupong ito. Sa lamesang ito, dapat ay may upuan para kay Ginoong Pei. Suso, hindi namin siya inaapi. Isang baliw na galing sa ospital sa isipan. Kasama ang Diyos ng digmaan. Siguradong kami ay pagtatawanan ng lahat. Tama. Ang lamesa numero 1, kailangan ng gintong sulat para makaupo rito. Nakuha lang namin ito dahil sa aming mga magulang. Ang gintong sulat na ito, kung uupo siya rito, siguradong magagalit ang Diyos ng digmaan. Layas na. Ginoong Pei, pasensya na talaga. Hindi ko pwedeng labagin ang patakaran. Pei Wende, ang makasalo, ang tulad mo, ay isang malaking kahihiyan. Bakit ka pa nandito? Umalis ka na? Darating na ang Diyos ng digmaan. Kahit may 10 buhay ka, hindi mo ito mababayaran. Narinig mo ba? Pei Wende, na makapantay sa amin, ay hindi mo deserve. Ang galit ng pamilyang Zhao ay hindi mo kakayanin. Mga hangal na walang takot. Maging si Xiao Zhan ay hindi ganyan magsalita. Ano ba ang pamilyang Zhao? Baliw na walang takot. Lakas ng loob tawagin ng Diyos ng digmaan. Ikaw, umalis ka na. Layas. Ako? Gintong sulat lang naman ito. Sapat na ba? Ito ay ang gintong sulat. Ano? Teka lang. Ang sulat na ito, parang may mali. Nako, ito ang marka ng Diyos ng digmaan asul na apoy. Kung hindi ako nagkakamali, ang sulat sa kanya ay dapat personal na ibigay. Iisa lang ito sa mundo. Ito ang marka ng Diyos ng digmaan, Xiao Zhan. Magaling Pei Wende. Ikaw na baliw ka. Ngayon pati sulat sa kanya ay nagawa mo pang palsipikahin. Ang palsipikahin ng imbitasyon ay isang parusang kamatayan. Ginoong Pei, itago mo na ang sulat. Itago mo na, bago pa lumala ang gulo. Oo nga, itago mo na iyan. Huwag. Hindi pwede. Ebidensya ito ng krimen. Banal na lupain ng Kunlun. Narito na, si General Xiao Zhan. Banal na lupain ng Hilagang Hangganan. Narito na si General ng Asul na Apoy. Narito na ang 2 Diyos ng digmaan. Pei Wende, nangahas kang mamalsipika ng papel niya. Ngayong araw, ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng basura ka talaga. 2 pirasong basura lang yan. Hindi kailangang palsipikahin. Malapit ka nang mamatay pero matigas ka pa rin. Sige, isusumbong ko na sa 2 Diyos ng digmaan ang lahat ng kalokohan mo. Sandali lang. Kahit ano pa ang sabihin mo kay Ginoong Pei, miyembro pa rin siya ng 4 na dakilang pamilya. Kapag ginawa mo yan, mapapahiya tayong lahat. Dahil nagawa niya ang bagay na ito, dapat lang siyang magbayad. Pei Wende, pinapayuhan kitang bilisan mo na, baliin ang 4 na biyas mo at humingi ng tawad. Dahil kapag nagalit ang Diyos ng digmaan, hindi mo ito kakayanin.
Mula sa pamilyang Zhao ng 4 na dakilang pamilya, si Zhao Xiaokun. Nagbibigay pugay sa Diyos ng digmaan. Mula sa pamilyang Lin ng 4 na dakilang pamilya, si Lin Ruxin. Nagbibigay pugay sa Diyos ng digmaan. Ang pinuno ng pamilyang Bai, si Bai Susu. Nagbibigay pugay sa 2 Diyos ng digmaan. Nagbibigay pugay sa Diyos ng digmaan. Dakilang General, mayroon po akong gustong isumbong. Magsalita ka. Gusto kong isumbong si Pei Wende sa pagpalsipika ng papel niya at pagpasok ng pilit sa piging. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng paninirang puri sa kanya? Bata, kailangan mo ng ebidensya. Hindi lahat ng tao ay pwede mong banggain. Dakilang General, mayroon akong ebidensya. Ang gintong papel na ito ay pineke ni Pei Wende. Ganoon ba? Nandito ang inyong selyo. Sa tingin ko ang magnanakaw na si Pei Wende ay ginamit ang inyong pangalan para makapasok sa piging. Ito ay lapastangan, may masamang balak at dagdag na kasalanan. Napakalakas ng loob mo, Pei Wende. Kahit may 10 buhay ka pa, hindi mo ito mababayaran. Nakikiusap ako, Dakilang General. Parusahan siya. Bilang babala sa lahat. Pei Wende, humanda ka ng mamatay. Pei Wende, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka sakaling ang dakilang general ay bigyan ka pa ng pagkakataon. Luluhod at hihingi ng tawad. Kung luluhod man ako, sino naman ang mangangahas na tumanggap? Hanggang ngayon, nagsasalita ka pa rin ng ganyan. Isa ka talagang baliw na galing sa bahay tuluyan ng mga baliw. Ginoong Pei, Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Masdan mo. Ito ang aura ng Diyos ng digmaan. Paano nangyari ito? Ito ay totoo pala. Diyos ng digmaan, kumalma po. Hindi niyo po alam. Itong si Pei Wende ay tumakas lang mula sa ospital sa isipan. Imposibleng magkaroon siya ng papel niyo. Pei Wende, sabihin mo, ang bagay na ito, saan mo ito ninakaw? Tumahimik ka? Ako mismo ang nagbigay ng papel na ito. Paano mo nagagawang magsinungaling? Ano? Imposible. Noon, hinahabol ako ng mga kaaway at malubha ang aking sugat. Hindi ko sinasadyang mapunta sa ospital sa isipan kung hindi dahil sa pagliligtas ni Ginoong Pei. Wala sana ako rito ngayon, ibinigay ko ang papel sa aking dakilang tagapagligtas. Sinong maglalakas loob na magduda? Si Pei Wende. Siya pala ang nagligtas sa buhay ng Diyos ng digmaan. Diyos ko. Mali. Kahit totoo ang papel niyo, ang papel ng general ng asul na apoy ay tiyak na may problema. Lin Ruxin, ibigay mo ang papel. Huwag, Ruxin. Mamamatay siya kapag ginawa mo iyan. General ng asul na apoy. Ito ang ginawa ni Pei Wende. Napineke ang papel niyo. Ako mismo ang nag-abot ng sulat kay Ginoong Pei. Ang lakas ng loob ninyo. Napagdudahan ako. Ano? Ang 2 sulat na ito ay parehong totoo. Sino ba talaga ang taong ito? Bakit? Dahil lang sa talunang iyon. Anong karapatan niya? Anong karapatan? Sabihin mo. Anong karapatan? Ganoon pala ang relasyon nila. Pei Wende, nagawa mo to. Ang papel niya ay napakamahalaga. Hindi pwedeng ipamigay. Ang ganitong kapangahasan ay hindi katanggap-tanggap. Sino ka sa akala mo? Kung paano kaming mga Diyos kumilos, hindi mo kailangang ituro. Iabot ang utos ko. Binastos niyo ang tagapagligtas. Tanggalan ng pamilyang Zhao at Lin ng karapatan sa piging niya. Patawad, Dakilang General. Ako? Nawala lang ako sa sarili. Patawad po, mga Diyos. Dakilang General, patawarin niyo po. Dakilang General, kailangan natin ng tao. Maging mapagbigay po kayo. Ginoong Pei. Dahil sinabi na, yan ni Susu, Xiaoqing, Xiao, Zhan.
Wag na sa ganitong bagay. Mag-aksaya ng oras. Mahalaga ang ating pakay. Sige na. Dahil sa iyong ama noon, nakasama ko sa digmaan. Palalampasin ko to ngayon. Sa susunod na piging, humanap ka ng sulok. At tumayo ka lang. Layas. Opo. Opo. Siguradong narinig niyo na. Nagising na si tiyan mo. Ang mga narito sa piging na ito ay ang mga tanyag na tao ng ating bansang dragon. Siguro'y narinig na ninyo. Nagising na siya. Posible kaya? Kami ng General ng Asul na Apoy ay nagpatawag sa inyo para sabihin sa inyo na ang balitang ito ay talagang totoo. Na kahit magsanib puwersa kami ay baka di namin matalo si tiyan mo. Sinasabi ko na nga ba? Totoo nga, nagising na siya. Binibini, ano na ang gagawin natin? Patay tayo. Kahit ang dalawang Diyos ng digmaan ay di kaya si tiyan mo. Katapusan na ng mundo. Pagdating ng dakilang tiyan mo, lahat kayo ay dapat yumukod na sa akin. Huwag kayong masyadong mag-alala. Nakiusap na ako sa Haring Dharma. Basta't ang mga may kakayahan ay magkaisa. Siguradong matatalo natin si tiyan mo. Dakilang Haring Dharma. Narito na ang Dakilang Haring Dharma. Mukhang tama ang impormasyon ko. 2 dakila ang pumunta sa lungsod ng Baisho. Ang mahalagang tao na sasalubungin ay ang dakilang Haring Dharma. Paywende, ikaw na lalaking maganda lang ang mukha. Makinig ka ng mabuti. Ako si Lin Ruxin ay humahanga lang sa malakas. Kung magpapakasal man ay sa dakilang Haring Dharma lang. Kaya pakiusap sa hinaharap, huwag mo na akong guluhin. Iyan din ang gusto kong sabihin. Mula ngayon, pakiusap, wag mo nang gambalain ang katahimikan ko. Sa lahat ng mga may alam, kung nais ninyong lumaban sa tiyan mo, magkita tayo sa hotel ng Haring Dharma. Sige na, tapos na ang piging ngayong araw. Tapos na ang pulong? Wala akong panahon sa iyo. Kuwapong walang silbi. Tara na. Binibining bay, sandali lang. Ginoong Pei. Ano ang kailangan mo? Maari bang paunlakan ako ng binibining bay na makasama ka sa hapunan? Sa gitna ng panganib na ito, dapat ituon ng Ginoo ang isip sa kung paano lalabanan ang tiyan mo. Hindi man sanay lumaban ang pamilyang Bai. Handa kaming tumulong laban sa masama at magbigay ng aming lakas. Paumanhin, aalis na si Susu. Paywende, nangahas kang galawin ng babae ko. Uunahin kitang tapusin. Nasaan ang mga alagad ng tiyan mo? Nasaan ang mga alagad ng tiyan mo? Pagbati sa general na demonyo. Ang tao, nahuli niyo na ba? Dalhin dito ang tao. Mga alagad ng tiyan mo, kayo, bakit nyo ako hinuli? Isang hamak na tauhan lang. Naglakas loob. Sumagot sa piging. Ibigay mo ang papel. Wag, Ruxin. Mamamatay siya niyan. Ikaw pala. Tauhan ka ng tiyan mo. Ruxin. Ginoong Pei. Huwag mag-alala. Mabilis lang. Isusunod ko sila sa iyo. Dakilang general na demonyo, ano po ang utos nyo? Dalhin ang taong ito. Dito sa akin. Tandaan mo. Huwag mo siyang papatayin. Gusto kong balatan siya. Nang paunti-unti. Nabalitaan ni Xiaodi, lumabas na ang Haring Dharma. Ang prioridad ay mahanap siya agad para maalis ang alalahanin ng dakilang tiyan mo. Oh, ang tapang mo ha? Nagagawa mo akong suwayin. General Patawad. General Patawad. Nagkamali po ang tauhan. Ate, dakilang general na demonyo. Pakiusap maawa sa ate ko. Oh, dahil alam mo ang mali. Kilos na. Nasaan ba ako?
Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Ako ang asawa mo. Asawa ko. Bakit ka natulala? Asawa ko. Asawa ko. Ikaw ang aking ginang. Oo, asawa ko. Pagod ka na. Halika at magpahinga. Bakit hindi sumama? Sa aking langit? Sinong nangangahas na manggulo rito? Ha? Mga alagad ng tiyan mo. Nabuko na ba ang pagkakakilanlan ko? Magaling ang iyong mga mata. Dahil alam mo na, ang aming pagkakakilanlan. Dapat mong malaman na, sa kamay ng mga alagad ng tiyan mo, walang nabubuhay. Lalo na't, ikaw ay nasa loob ng aking guni-guni. Pinapayuhan kitang, sumuko ka na ng maayos. Para hindi ka na masaktan pa ng husto. Sino ang nag-utos sa inyo? Sisihin mo, ang iyong sarili dahil kinalaban mo, ang taong hindi dapat kinalaban. Mukhang, ang pagiging haring Dharma ko ay hindi pa nabubunyag. Sayang naman, patayin siya. Pero, paano ang general na demonyo? Masyadong malupit ang general na demonyo. Mas mabuting tapusin na siya agad. Tungkol sa general na demonyo, ako na ang bahala roon. Pero, Huwag nang maraming salita. Kilos na. Xiaohei, Sisiw lang yan? sino ka ba talaga? ate, napakalakas ng taong ito. Umalis na tayo. Asawa ko. Tinakot mo ako. Hindi ako ang asawa mo. Ako ang haring Dharma. Kasama ang kaliwa at kanang tagapangalaga, narito para puksain ang tiyan mo. Sila ay sina Xiaoqing at Bai Susu. Halimaw, mamatay ka na. Sa tingin ko, ay hindi ka naman masamang tao talaga. Maawain ang langit. Kung isusuko mo ang iyong sandata, palalampasin ko ang inyong buhay. Wasak! Dakilang haring Dharma. Pakiusap iligtas mo kaming magkapatid. Ako at ang aking kapatid ay walang masamang intensyon. Sadyang mayroon lang akong sumpa. Kaya wala akong magagawa. Hay, marahil, may isang taong makakatulong sa inyo. Mangyaring bumalik na kayo, hindi mabuti ang pakiramdam ng aming binibini. Hindi siya maaaring tumanggap ng pasyente. Buhay ang nakataya rito. Sana ay maipaalam mo muna ito, Yaya. Ikaw na tao ka, bakit hindi mo kami maintindihan? Pumunta ka sa ospital. Kung gusto mong magpagamot, bakit ka nang gugulo rito sa harap ng pinto ng pamilyang Bai? Ang sakit na ito. Si Binibining Susu lang ang makakagamot nito. Yaya, sino ang nasa labas? Binibini, si Ginoong Pei po ito. Binibining Bai. Hindi po rito angkop. Maaari bang pag-usapan natin ito sa loob? Binibining Bai, nakikiusap ako. Iligtas mo ang aking kapatid. Papasukin mo sila. Binibini, ang iyong kalusugan. Ayos lang, ang pamilyang Bai ay isang lahi ng doktor. Paano natin hahayaang mamatay ang isang tao? Ubo-ubo. Xiaohei. Xiaohei, ayos ka lang ba? Wala na siyang panganib. Kailangan lang niyang magpahinga sa loob ng ilang panahon. Napakahusay talaga ng panggagamot ni Binibining Bai. Salamat sa pagliligtas ng buhay, Binibining Bai. Ang inyong kabutihan ay walang limot para kay Xiao Die. Tumayo ka na. Ang magpagaling at magligtas ay sadyang tungkulin ang naming mga manggagamot. Binibining Bai, mayroon pa po sana akong isang munting kahilingan. Ano iyon? Pakiusap, Binibining Bai. Alisin mo ang sumpa para sa akin. Ang sumpa. Hindi ko iyan kayang alisin. Hindi sa ayaw ko sa lahi ng engkanto. Sabi-sabi na ang general ng asul na apoy ay galing doon. Pero itong sumpa ay masyadong malupit at mapanganib. Hindi ko ito kayang gamutin. Paano nangyari? Bakit naging ganito?
Ibig bang sabihin na laban sa sumpa ay wala na tayong magagawa? Ang tanging paraan para masira ang sumpa ay ang patayin si tiyan mo. Balang araw, kapag napatay ng dakilang Haring Dharma si tiyan mo, baka maging malaya ka na sa wakas. Ganoon pala. Anong nangyayari sa iyo? Anong nangyari? Ang general na demonyo iyon. Kinokontrol niya ang kulam sa loob ko. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Alagaan mo ang aking kapatid. Alagaan mo ang aking kapatid para sa akin. Ate, Dakilang general na demonyo. Bakit hindi mo dinala ang tao rito? Nasaan si itim na anino? Dakilang general na demonyo. Bigo ang misyon. May mahalagang taong nakialam. Si itim na anino. Pumanaw na siya. Wala kang silbi. Kahit isang baliw, hindi mo kaya. Paywende? Paywende? Bakit lagi kang sinuswerte ng ganito? Isang araw, papatayin kita ng walang libingan. Dakila, iniisip mo pa rin ba ang tungkol kay ate? Kami ni Susu ay may sintang walang hanggan. Siya lang ang makakatulong sa akin sa pag-ibig. Pero ngayon ay nawala ang kanyang alaala. Pero ngayon ay nawala na siya ng alaala. Hindi man lang ako tiningnan ni Dakila, kahit isang sulyap lang kay Xiaoqing. Saan ba ako nagkulang kumpara kay ate? Ang tungkol sa pag-ibig. Paano ba ito maipaliliwanag ng malinaw? Ano ba talaga ang pag-ibig? Kung ano ang alam ni ate, dapat alam ko rin. Dakila, gagawin kitang umibig sa akin. Xiaoqing, huwag kang magbiro. Ang kaya ni ate, kaya rin ni Xiaoqing. Xiaoqing. Xiaoqing, tulungan mo ako sa aking pagsasanay. Hindi alam ni Xiaoqing ang pag-ibig. Pero alam ni Xiaoqing na gusto ni Xiaoqing na mapalapit kay Dakila. Tila lumuwag na ng kaunti ang sinta. Ngunit hindi ko pa rin ito malampasan. Mukhang hindi ko pa rin mapapantayan si ate. Dakila, ang panganay ng pamilyang Lin na si Lin Ruxin ay sadyang nakiusap sa akin na gusto kanyang makita. Siya, hindi ko siya makikita. May balita na ba sa pamilyang Bai? Ang pamilyang Bai ay naglikom ng pondo sa ngalan ng banal na manggagamot. Nagdaos ng isang subasta para tulungan tayong talunin ang tiyan mo. Ganyan nga ang kanyang estilo. Dahil diyan, pupunta ako para tingnan. Dakilang general, kailan magiging bakante ang Haring Dharma? Kalimutan mo na iyan, ayaw kang makita ng Haring Dharma. Dakilang general, ang Haring Dharma ay ang siyang hinahangaan ko sa buong buhay ko. Handa kong ibigay ang lahat ng pamilyang Lin para lang makita ang Haring Dharma. Pakiusap, Dakila, tulungan niyo po ako. Pinahahalagahan ko ang iyong hangarin? Ngunit sa kasamaang palad, nakasakit ka ng isang mahalagang tao. Ang makita ang Haring Dharma ay hindi magiging madali. Ako. Sino naman ang nasaktan ko? Dakila,
Bakit ka sumunod? Nabalitaan ko sa benta na ito. Maraming mga elite at maharlika ang gustong makuha ang loob ni ate. Kaya narito si Xiaoqing para bigyan ng lakas ng loob si Dakila. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng manligaw ng walang pera. Tara na. Huwag mag-alala, Dakila. Nagpanggap ako bilang iyong lingkod. Walang makakakilala sa akin. Hayaan mong si Xiaoqing ang tumulong sa iyong makuha si ate. Bakit ba kahit saan ay nandoon siya? Aba, hindi ba't ito ang lalaking si Pei Wende? Bakit? Hindi mo ba pagsisilbihan ng general ng asul na apoy? At pumunta ka pa rito para makiusyoso? Hindi ko talaga alam kung bakit ang general ng asul na apoy ay nagkagusto sa isang tulad mong hamak na aso. Ha 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 ha. Ang lalaking ito na naman. Mukhang noong huli ay hindi pa siya natuto. Isa lang siyang hamak na tao. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mong kalimutan ang ating layunin sa pagpunta rito. Aba, nagpapanggap ka pa talaga. Nanggagaya ka pa sa iba na may kasama pang lingkod. Bakit? Gusto mo rin bang pumunta sa benta para makisali? Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Umalis ka na rito. Layas. Ha 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 ha. Dakila, hindi ko na ito matiis. Dakila, hindi ko na matiis. Naglakas loob kang saktan ako. Talagang sasaktan kita. Alam mo ba, kung sino ang kinakausap mo, gusto mo bang maulit ang dati? Nalumuhod at magmakaawa sa lahat. Tauhan ka ng general ng asul na apoy. Bakit? Gusto mo pa ba ng isa pa? Pei Wende, umaasa ka lang sa mga babae. Lumabas ka kung matapang ka. Mag-isa tayong magtuos. Nag-aalala ako sa payat mong katawan. Baka kahit isang sampal ko lang ay hindi mo kayanin. Ikaw, kayong lahat, tandaan niyo ito. Narito na ang pinuno ng pamilyang Bai. Naniniwala akong lahat kayo ay nakabalita na. Nagising na siya. Ang aming pamilyang Bai ngayon ay nagdaos ng subasta upang makalikom ng pondo para sa mandirigma sa harapang digma laban sa tiyan mo. Ang pagpuksa sa tiyan mo ng lahi ng tao ay ang pinakamahalagang bagay. Ang pamilyang Lin ay narito para lumahok. Tunay ngang marangal si Binibining Bai. Ang isang hamak na palaka ay huwag nang mangarap ng gising. Narito ako para sa mga mandirigma. Nagpapasalamat sa inyong tulong at sa inyong kabutihan. Nabalitaan ko na. Sa 4 na dakilang pamilya, ang pamilyang Bai ang may pinakamaraming kayamanan. Hindi ko alam kung ngayon ay handa kayong magparaya. Oo nga, sa benta na ito, ano ba talaga ang magagandang bagay? Kung basura lang ang mga ito, hindi ako magpapaloko. Tumahimik kayo. Mabuti ang hangarin ni Susu. Huwag kayong magsalita ng masama. Huwag kang mag-alala, Susu. Kahit ano pa ang ilabas ng inyong pamilyang Bai, handa akong bilhin ang lahat. Nandito ako ngayon para sa kawanggawa ng pamilyang Bai. Kahit ano pa ang mabili ko, wala akong pakialam. Salamat Ginoong Zhao at sa kabutihang loob ni Binibining Lin. Ang aming pamilyang Bai ay nagdaos ng benta na ito para makalikom ng pondo. Kaya naman hinding-hindi kami magbibigay ng mababang kalidad. Makakaasa po kayong lahat na ang inihanda ng pamilyang Bai ay pawang mga kayamanan. Halika, ilabas ang kayamanan. Ang unang kayamanan ay ang gamot na malakas. Panimulang presyo. $1,000,000. Ano? Ang gamot na malakas. Pati ang ganitong kayamanan ay ilalabas ng pamilyang Bai. Makakatulong ito sa mandirigma na lampasan ang antas ng Diyos ng digmaan. Isang pambihirang gamit ito. Hindi ito mabibili ng pera. Tunay ngang kawanggawa ito. Kukunin ito ng pamilyang Zhao. Tingnan natin kung sinong lalaban. Ang alok ko ay $1,000,000 at $100,000. Ginoong Zhao, parang hindi yata tama ang ginagawa mo. Binibining Lin sa relasyon ng ating pamilya. Posible bang lalabanan mo rin ako? Oo nga pala,
Balita ko ang pamilyang Lin ay nawala ng proteksyon ng Diyos ng digmaan at may problema sa inyong negosyo. Maganda ang gamit na iyan. Ngunit para sa aking kasalukuyang lakas ay wala itong silbi. Sobra na talaga ang pamilyang Zhao. Essie, hinaan mo ang boses mo. Hindi natin sila kaya. Binibini, 1,100,000 lang. Akala ko ang gamit na ito ay mabebenta ng mahal. Hindi ko inaasahan ang ganito. Paano kung tayo ay... Hindi pwede. Pat ako sa aking salita. Kung ang pamilyang Bai ay hindi tapat, paano pa tayo haharap sa mundo? 1,100,000 dolyar. Unang beses. 1,100,000 2 beses. Nag-aalok ang pamilyang Pei ng 2,000,000 dolyar. Nangangahas ka bang kalabanin ako? Xiaoqing, bakit mo ito binibili? Hindi natin kailangan ito. Pero hindi pa gusto niya iyon. Hindi ko ito ibibigay. Itataas ko lang ang presyo nito. Para na rin pabor kay ate. Nagawa niyang kalabanin ang pamilyang Zhao. Pei Wende, nangangahas ka talagang kalabanin ako. Hindi ba ito ay isang benta? Ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Nag-aalok lang ako ng tapat. Paano ito naging paglaban sa iyo? Hampas lupa ka lang. Kaya mo bang maglabas ng 2,000,000 dolyar? Puro ka lang satsat. Kapag wala kang pambayad, ikaw lang ang mapapahiya rito. Ginoong Pei, naiintindihan ko ang iyong hangarin, pero dapat alam mo ang iyong limitasyon. Dakila, ilabas mo na ang iyong black card para makita nila ang katotohanan. Wala akong pakialam sa pera. Hindi ko alam kung sapat na ito. Sapat na kaya ang mga ito? Ano? Hindi ba ito ang pandaigdigang black card na gintong brilyante? Higit sa 10 bilyong dolyar ang halaga at mga taong may mataas na katayuan lamang ang maaaring magkaroon nito. Sino ba talaga ang taong ito? Imposible. Paano ka magkakaroon yan? Isa ka lamang, manluloko at huwad na tao. Siguradong peke ang card na ito. Kung totoo o hindi, malalaman natin kapag sinubukan. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Gusto kong makita kung paano mo ito tatapusin. Totoo ito? Totoo ito. Ang card na ito ay tunay na black card na gintong brilyante. Ano? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ginoong Zhao, ang pamilyang Bai ay isa rin sa 4 na dakilang pamilya. Paano naman kami sa ganitong kaliit na bagay ay magkakamali? Ang card na ito ay tunay na black card na gintong brilyante nang walang pag-aalinlangan. Sapat ba ang pera sa loob nito? Sapat na? Sapat na. Sige. Nag-alok si Ginoong Pei ng 2,000,000 dolyar. Mayroon pa bang magtataas ng tawad? 3,000,000 dolyar. Xiaoqing, ang perang ito. Ang perang ito ay mula sa mga pinuno ng bansa. Nang mabalita ang babalik na kayo, ay sadyang inialay ito sa inyo. Ang pera sa loob nito ay maaari ninyong gamitin sa anumang paraan. Nag-aalok ako ng 20,000,000 dolyar. $20,000,000. Sino siya? Mas mapera pa siya kaysa sa pamilyang Zhao. Naglakas loob siyang lumaban sa pamilyang Zhao. Magiging kapanapanabik ito. Paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Ikaw! Sige, ituloy mo lang. Gamit ang pera ng general ng asul na apoy para magwaldas kung saan-saan. Gumastos ng 20,000,000 dolyar para sa isang maliit na tableta. Napakatanga talaga. Ang ampalaya naman ng taong ito. 20,000,000 dolyar para sa una. 20,000,000 dolyar para sa 2 beses. 20,000,000 dolyar para sa pangatlo. Binabati kita, Ginoong Pei. Nakuha mo ang aming unang kayamanan. Ako,
Si Susu rito ay nagpapasalamat din para sa mga mandirigma sa harapang digma. Sa iyong kabutihang loob. Susunod naman ay ang aming pangalawang kayamanan. Ang kayamanang ito. 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar para sa una. 10 milyong dolyar para sa dalawang beses. 10 milyong dolyar para sa pangatlo. Binabati kita, Ginoong Pei. Para sa ikatlong kayamanan. 20 milyong dolyar. 30 milyong dolyar. 40 milyong dolyar. 60 milyong dolyar. Binabati kita. Ang huling kayamanan ay medyo espesyal. Inaanyayahan natin ang yaya na umakyat. Ang huling item na ito ay hindi isang bagay. Ito ay mula sa pinuno ng Pamilyang Bay para sa isang konsultasyon. Pinuno ng Pamilyang Bay, huling pagkakataon sa konsultasyon kahit na bihira ang pagkakataon. Pero ang ibenta ito ay parang hindi tama. Hindi ba ito ay pangakong napapako? Hindi mo naiintindihan ang benta ng Pamilyang Bay. Hindi lang ito konsultasyon, kundi isang pangako. Isang pagkakaibigan, lalo na't si Bay Susu, ay napakailap sa lahat. Hindi ko alam kung ilan ang gagamit ng dahilan na ito para mapalapit sa kanya. Ganoon pala iyon. Kung may magbabayad ng malaki para sa ugnayan sa Pamilyang Bay, baka maging magandang kwento ito kasama si Bay Susu. 30 milyong dolyar. Susu, sinabi ko na. Kahit anong item ang ilabas nyo, ay bibilhin ko lahat. Dakila, narito na ang pagkakataon. Hindi tayo pwedeng matalo. Magbabayad ako ng 1 bilyong dolyar. Ano, 1 bilyon? Tama ba ang narinig ko? Ginoong Pei. Ginoong Pei, napakagalante mo talaga. 1 bilyong dolyar. Pei Wende. Alam mo bang sinasabi mo? Mayroon ka bang ganoong pera? Malaki ba ang 1 bilyon? May oras akong makipaglaro sa iyo. Pagbati Ginoong Pei, nakuha mo ang huling item. Ginoong Pei, ang subasta ng Pamilyang Bay ngayon ay nakuha mo ng mag-isa. Lahat ay sa iyo na. Ang subasta ng Pamilyang Bay ay umabot sa napakataas na presyo. Kapag kumalat ang balitang ito, tiyak na sisikat sila. 1 bilyon para sa pabor ng mga tao ng Pamilyang Bay. Ang galanting ito, kahit ang Pamilyang Lin ay hindi kaya, kaya pala sa ayaw na niya sa akin, ay wala siyang pakialam. Pei Wende. Gamit ang pera ng general ng asul na apoy na nagpalaki sa iyo para lang kay Suso. Napakakapal na mukha mo. Ano naman ngayon? Para matingnan kita. Mayroon ka bang sakit? Huwag mag-alala, ang Pamilyang Bay ay tutulong sa iyo. Sana bukas, Binibining Bay ay makapaglaan ka ng 1 araw para samahan akong mamasyal. Ano? Kalokohan. Akala ko, Ginoong Pei, ay iba ka sa kanila na ikaw ay marangal. Hindi ko akalaing ang ginagawa mo ay para lang dito. Ito lang ang tanging hiling ko. Ang salita ay binitawan, tapat ako. Kaming Pamilyang Bay dahil sa aming pangako. Hindi kami tatalikod. Kung gayon, magkita na lang tayo bukas, Ginoo. Xiaoqing. Binibining Bay? Bakit ka narito? Mukhang hindi ako welcome, Ginoong Pei. Hindi naman. Hindi ko lang alam na narito ka. Hindi ba't sabi mo kanina? Ginoong Pei. Ang mga babae, madalas iba ang sinasabi sa nararamdaman. Binibining Bay, parang iba ka ngayon. Sa ganda ng gabing ito, huwag nang mag-isip.
sa mahabang gabi. Hayaan mong samahan kitang pawiin ang lungkot. Ginoong Pei, ikaw. Hindi ikaw si Bai Susu. Anong klaseng halimaw ka at naglakas loob kang magpanggap sa harap ko? Dakilang Haring Dharma, maawa po kayo. Ikaw pala. Bakit mo ginamit ang panggagayuma para magpanggap na susu at pasukin ang tinutuluyan ko? Si General na demonyo po. Si General na demonyo. Inutusan niya akong ibalik ka. Kundi ay kaniyang dudurogin ako. Kaya ba pumunta ka rito? Para kitilin ang buhay ko? Hindi po. Dakilang Haring Dharma. Noong araw na iyon sa guni-guni, nakita kong nahihirapan ang dakila sa sinta. Kaya naisip kong mag-anyo bilang si ate. Para tulungan ang dakila na malampasan ang sinta. Kung mapapatay lang ng dakila si tiyan mo, mawawala ang sumpa ng demonyo sa akin. Nakikiusap ako sa inyong awa. Hayaan ang abang lingkod. Natulungan kayo. Ang iyong panggagayuma ay talagang kahanga-hanga. Marahil ay makakatulong ito sa akin. Dakila. Ngunit sa ganito, hindi ba ito magiging mahirap para sa iyo? Dakila. Ang mag-anyo bilang si ate, para maibsan ang inyong dusa, ay isang karangalan para sa akin. Bai Susu, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Dakila. Bakit naman ako aalis? Hindi ka aalis. Napakabuti niyan. Dakila, huwag kang mag-alala. Sasama sa iyo si Susu palagi. Dakilang Haring Dharma, walang silbi si Xiao Die. Umaatake ang lason sa katawan ko. Dito na tayo maghihiwalay. Dakilang General na demonyo, ang iyong tauhan ay bigo. Hindi ko nadala ang target. Akala mo ba ay hindi ko alam na nagustuhan mo ang gwapong lalaking iyon? Alam mo ba kung bakit? Hinayaan pa kitang makita siya. Hahaha. Kapag nagsiping kayong dalawa, mahahawaan siya ng lason sa loob ng katawan mo? Hindi mo pa alam na ang lason sa katawan mo ay may ganitong epekto. Pagdating ng araw ng pagkalat nito, si Pei Wende ay maghihirap ng husto at hindi makakatakas sa sakit. Naku po, nahulog tayo sa bitag ng General na demonyo. Mapapahamak ng husto ang dakila dahil dito. Kailangang ipaalam ang bagay na ito sa dakilang Haring Dharma. Ano, gusto mo pa rin ba siyang iligtas? Baka hindi mo pa alam. Nagpadala na ang dakilang tian mo ng mga general na demonyo para kumilos. Ang dalawang Diyos ng digmaan ay abala sa sarili. At nakuha ko ang tunay na turo ni tiyan mo. May lakas na ako ng isang Diyos ng digmaan. Si Pei Wende, sa pagkakataong ito, ay siguradong patay na. Hahaha. Binibining Bai. Ginoong Pei, narito na ako para sa ating tipan. Saan mo gustong pumunta ngayong araw? Binibining Bai, sa lugar na ito, may naaalala ka ba? Hindi pa ako nakapunta rito. Pero tila ang lugar na ito ay madalas lumabas sa aking panaginip. Ibig bang sabihin nito ay may naaalala ka na? Noong unang panahon pa ay bangungot ko na ito. Sa aking panaginip, mayroon akong isang tao na isinumpa kong babantayan habang buhay. Pero hindi ko na matandaan ang kanyang mukha. Ang natatandaan ko lang, Binibining Bai, sa totoo lang, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa iyo. ang sakit ng ulo ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang, dati na itong sakit. Ginoong Pei, medyo masama ang pakiramdam ko. Hanggang dito na muna tayo. Ihahatid na kita. Gusto ko munang mapag-isa. Mukhang madalas bangungutin si ate. Siguro ang mga alaala noon ay nakatago lang sa kailaliman. Dakila, huwag mag-alala. Babantayan ko si ate ng palihim. Hindi siya mapapahamak. Mahina ang kanyang katawan. Ang paggising sa kanyang alaala ay kailangang dahan-dahan.
Sige na. Binibini takbo ang mga alagad ng tiyan mo. Isusu, kapag nahuli kita, tiyak na lalabas ang Haring Dharma. Yaya. General ng asul na apoy. Huwag kang matakot. Tumayo ka sa likod ko. Jinbo, ang lakas ng loob mong magwala rito. Lumayas ka na rito. Ikaw pala ang general ng asul na apoy. Dahil nandito ka na, uubusin ko kayong dalawang ahas. Nang sabay-sabay. May lason. Dakila. Masama ito. Nasa panganib si Xiaoqing. Hahaha. Ang tinatawag na dakilang Haring Dharma ay isa lamang duwag na pagong. Ang sarili niyang babae ay nahuli, pero hanggang ngayon ay nagtatago pa rin. Ang ganitong basura ay hindi karapat-dapat na harapin ang dakilang tiyan mo. Pwe. Ikaw na hamak na nilalang. Kung hindi ka palihim na umatake, ay hindi mo ako matatalo. Kahit ang daliri ng dakilang Haring Dharma, ay hindi mo mapapantayan. Nawala na ang lahat ng iyong lakas, pero nagagawa mo pang magyabang. Naghahanap ka ng kamatayan. Hahaha. Ang Haring Dharma na inaasa mo, kung maglalakas loob siyang pumunta, ay kukunin ko ang kanyang buhay at kukunin ang kanyang ulo para sa aking dakilang tiyan mo bilang pulutan. Hahaha. Sino? Haring Dharma. Hahaha. Dakila. Lapastangang daga. Anong lakas ng loob mong hawakan ang babae ko? Patayin niyo siya. Dakila, mag-ingat kayo. Layas? Lahat ng masama? Sisiw lang yan. Hindi maaari. Hindi maaari. Ang agwat sa pagitan natin ay parang malalim na bangin. Nagpadala pa si tiyan mo ng isang utusan na gaya mo? Gulat lahat. Dakilang tiyan mo, iligtas niyo ako. Alay na bungo ng dugo. Taktika ito ni tiyan mo. Dakila, mag-ingat kayo. Mamatay ka na. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Masamang nilalang. Hindi ko alam kung ilan na ang pinahamak mo. Susu, gumising ka. Ate, ayos ka lang ba? Dakila. Dakila. Paywende, hangal ka talaga. Tinamaan ka ng aking sumpa. Hindi mo magagamit ang iyong lakas. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Si tiyan mo iyon. Naku, nahulog tayo sa bitag. Dakila, kumusta ka? Ginamit ko na ang aking lakas para pigilan ang sumpa. Sa maikling panahon, hindi ko magagamit ang aking kapangyarihan. Nahanap na tayo ni tiyan mo. Umalis na tayo. Dakila. Binangungot ka ba? General ng asul na apoy. Nasaan tayo ngayon? Iniligtas tayo ng dakilang Haring Dharma. Ang kailangan ko palang protektahan ay ang dakilang Haring Dharma. General ng asul na apoy.
Nasaan na ang dakila ngayon? Para iligtas tayo, malubha siyang nasugatan ni tiyan mo. Ngayon, dapat siyang pumunta kay Xiao Zhan para magplano. Ito ang tawag na ng 4 na dakilang pamilya. General Xiao Zhan, akala ko ba ay napakalakas mo? Ngayon ay para ka nalang patay na aso. Anong nangyari? Si General Xiao Zhan ay tinraidor. Nawalan siya ng malay. Pagkukulang ito ng mga bantay ng pamilyang Lin. Roxin, wag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa na ng pamilyang Lin ang lahat. Oo. Kung hindi dahil sa pamilyang Lin na dumating agad, hindi natin alam kung anong masama pa ang mangyayari. Ang galing ni Xiao Zhan sa siba ay sadyang kahanga-hanga. Hindi pa lubos na magaling si tiyan mo. Tiyak na may umatake sa kanya nang malapitan. Sino kaya ang may gawa nito? Tito Lin, Roxin, ang palasyo sa tuktok ng ulap, kung saan nakatira si General Xiao Zhan, ay mahigpit ang seguridad. Pero ang magnanakaw na yon ay madaling nakapasok. Siguradong may mali rito. Ang ibig mong sabihin ay... May traitor? Tama. At ang taong yon ay narito lang sa atin. At ang mga narito lang ang may kakayahan. Nasaktan si General Xiao Zhan. Paano mangyayari yon? Hindi alam ni tiyan mo na ako si Pei Wende ang Haring Dharma, pero 2 beses niyang pinadala si Hua Xiaodie para patayin ako. Baka mayroon sa lahi ng demonyo na may galit kay Pei Wende, ang taong yon ang traitor. Sino naman sa tingin mo ang taong yon? Ang traidor ni tiyan mo na nagtatago sa atin ay walang iba kundi siya, si Pei Wende. Bata ka pa nga at kulang sa galing. Pero ang galing mong magbaligtad ng sisi, siya pagalit talaga. Oo nga. Kahit hindi mabuti ang ugali ni Pei Wende, siya pa rin ang tagapagligtas ni General Xiao Zhan. Paano naman siya magiging isang traitor? Dahil sa sobrang tiwala sa kanya ni General Xiao Zhan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon. Sino pa ba sa mundong ito ang mas may pagkakataon? Nasaktan si General Xiao Zhan. Tama yun. Mga tauhan, dakpin siya at tanungin ng maigi. Kung hindi lang ako tinamaan ng sumpa at hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Sandali lang, Tio. Siya ay tagapagligtas ng Diyos ng digmaan. Maraming duda sa kasong ito. Kung nagkamali tayo sa kanya, paggising ni General Xiao Zhan, hindi ba niya iisiping ang ating ginawa ay masyadong nagpadalos-dalos? Lin Roxin, seryoso ang bagay na ito. Mas mabuting magkamali kaysa magpalampas. Huwag mong sabihin, itataya mo ang buong pamilyang Lin para garantiyahan siya? Pero... Roxin! Tumahimik ka! Bumalik ka rito! Mga tauhan, dalhin ang kasabwat na ito ni tiyan mo sa Bartolina. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Kung ang pamilyang Lin ay hindi makakagarantiya, paano kung ako ang gagarantiya para kay Jinong Pei? Xiaoqing? General ng Asul na Apoy. Pinuno ng pamilyang Zhao, ang lakas ng loob mo. Talagang pati ang tao ko ay gagalawin mo? Huminahon po kayo, Diyos ng digmaan. Nais lang ng pamilyang Zhao na mahanap agad ang salarin na nagtangka kay General Xiao Zhan. Kung hindi si Ginoong Pei ang salarin, lilinisin ng pamilyang Zhao ang kanyang pangalan. Maingay. Ang tao ko ay hindi lilitisin ng iyong pamilyang Zhao. Huminahon po kayo, Diyos ng digmaan. Huminahon po kayo. Diyos ng digmaan. Huminahon po kayo. General ng Asul na Apoy, ang ginagawa nyo ay tila hindi yata tama sa batas. Batas? Ano ba ang batas? Ang salita ko ang batas. At ikaw? Ang lakas ng loob mong sumagot. Xiao Kun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi kaya ng pamilyang Zhao ang Diyos ng digmaan. Takot ang iba sa'yo, pero ako ay hindi. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka na lang ngayon na basurang nawalan ng lakas. Nagpapanggap ka pa rin dito. Sino ba ang tinatakot mo? Pamangkin! Huwag kang magsalita ng ganyan! Kung gumagawa lang ba ito? Tingnan natin ang General ng Asul na Apoy. Kung kaya pa ba niyang ipakita ang lakas ng Diyos ng digmaan. Hindi ba malinaw na yon? Tama ang sinabi niya. Totoong naisahan ako ng tiyan mo. At nawala ang aking lakas. Ito. Ito! Lagot na tayo ngayon. Talagang nawalan na siya ng lakas. 2 Diyos ng digmaan. Isang sugatan at isang inutil. Ito. Ano na
ang gagawin natin. Hi, Ang pagkawala ng aking lakas ay ang pinuno ng pamilyang Bai at mga alagad ng tiyan mo lang ang nakakaalam. Paano mo nalaman ito? Sa tingin ko, ang tinatawag na espiya at ang pumatay kay Xiao Zhan ay walang iba kundi ikaw. Hoy. Ama, Tito Lin. Pakiusap, huwag kayong maniwala sa kanya. Iba sila, taksil sila. Ang babaeng ito ay lahi ng engkanto. Pero paulit-ulit na tumutulong sa lalaki ng pamilyang Pei. Sa tingin ko, kasabot sila ng tiyan mo. Ikaw na basura ng lahi ng tao. Siya pagalit kahit huli na. Mga tauhan, dakpin siya. Ama, Tito Lin, bilis dakpin niyo sila. Bistado na ang batang ito. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Nang maubos ang pamilyang Bai, si Haring Jinbo gamit ang mga alagad ng tiyan mo, ay nilusob ang general ng asul na apoy. Ako lang ang nandoon noon. Alam ito ni Ginoong Zhao. Talagang napaka-misteryoso nito. Pamangkin, magsabi ka ng totoo. Paano mo ba nalaman na wala ng kapangyarihan ang general ng asul na apoy? May sarili akong paraan. Masyadong malabo ang sagot. Maniniwala pa ba kayo sa kanya? Ama, Tito Lin, kailangang maniwala kayo sa akin. Sila ang totoong mga traidor. Mayroon akong matibay na ebidensya. Ito ang tinatawag na kampana. Lahat ng lahi ng demonyo, sa harap nito, ay lalabas ang tunay na anyo. Anong kampana? Ito ay malinaw na kampana. Ikaw pala ang general na demonyo. Mamamatay na inaninira pa. Ipapakita ko ang tunay mong anyo. Ito, ang dilim. Batang pamilyang Pei, isa nga siyang alagad ng tiyan mo. Dakila, ayos ka lang ba? Kailan pa ito? Si Xiaodi kaya ito? Nakita na ang tunay niyang anyo. Susu, silang dalawa ay mga alagad ng tiyan mo. Mag-ingat, baka manakit sila. Ikaw pala. Ikaw pala ang may gawa nito. Susu? Halika rito, bilis. Bitawan niyo ako. Makinig kayo. Bilang pinuno ng pamilyang Bai, tinitiyak ko ang kaligtasan nila. Marami ng duda rito. Huwag muna tayong maghusga agad. Ramdam ko, ang Diyos ng digmaan. Lumabas na ang tunay na anyo nito. Huwag na kayong magdahilan pa. Ang pinuno ng pamilyang Bai ay nalinlang ng lahi ng demonyo. Dapat silang parusahan ng pareho. Mga tauhan, dalhin sila sa Bartolina. O mahal kong dakilang general, ang pakiramdam ng maging bilanggo. Kumusta naman ito? Akala ko dati ay isa ka lang. Walang kwentang payaso na nagmamayabang. Hindi ko inaasahang minaliit pala kita. Zhao Xiaokun, hindi ko akalaing ang mga paraan mo ay ganito kababa at kasama. Bilang bahagi ng lahi ng tao, ngunit kumampi ka kay tiyan mo. Ito ay isang sugal buhay lamang. Hindi maitatago ang katotohanan. Darating din ang isang araw na lalabas din ang totoong nangyari. Sa oras na iyon, paano mo kaya haharapin ang iyong ama? Manahimik ka. Ikaw na walang kwentang lalaki. Anong karapatan mong pangaralan ako? Pagdating ng paglilitis bukas, gusto kong makita kung talaga bang kaya niyo pa ring maging ganito katigas ang pananalita. Susu. At ang mahal nating dakilang general. Tapos na ang laban para sa lahi ng tao. Kapag gising na siya si tiyan mo, ako ay magiging pangalawa sa isang tao. Bilang general na demonyo ng 10,000 tao. Bakit hindi kayo maging aking mga ginang? At pagsaluhan natin ang mundong ito? Mas pipiliin ng mga tao ng pamilyang Bai ang mamatay kaysa sumuko sa kalaban. Bitawan mo siya. Ikaw na walang hiyang basura. Sige. Napakahusay. Pagkatapos nito, hihintayin ko. Ang sandali na kayo ay maging paawa-aso sa akin. Ha 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 ha. Dakila. Ginoong Pei, ayos ka lang ba? Ayos pa naman ako. Kaya lang, kapag ang lason ay umabot sa puso, wala na akong pag-asang lumakas pa. Ano na ang gagawin natin? Binigay ko kay Xiao Zhan ang agimat ko para tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Kung hindi dahil doon,
Hindi ako matatalo ni tiyan mo? Kung nasa akin ang tanso, malulunasan ang lahat ng lason. Pero nakakulong tayo sa Bartolina at walang malay si Xiao Zhan. Paano natin makukuha ang tanso na iyon? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Binibining Lin, hindi ka ba narito para lalo kaming pahirapan? Sinong magpapahirap sa inyo? Ang sama mo namang magsalita. Narito ako para palayain kayo. Roxin, alam ko naman na hindi ka nalinlang. Hindi ko akalaing magaspang ka lang sa labas. Pero marunong ka palang umintindi. Hoy, lilinawin ko lang ha. Bago nawalan ng malay si General Xiao Zhan, pinagbilinan niya ako na alagaan kayong mabuti. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko kayo papansinin. Xiao Zhan? Kahit na, hindi ko alam ang intensyon niya. Pero sa ginawa niyang ito, tiyak na may dahilan siya. Ay oo nga pala. Pinagbilinan ako ni General Xiao Zhan na ibigay ito sa iyo. Tanso, Mabuti naman. hindi sapat ang salamat. Sa tulong ni Binibining Ling ngayon, tiyak nagaganti si Pei. Sige na. Umalis na kayo agad. Ito ay, Ang mansyong itinayo ko noon. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ligtas dito. Walang makakahanap sa atin. Dakila, nakuha na natin ang tanso. At ang sumpa. Sa loob ng 10 araw, ang lason sa aking katawan ay ganap nang mawawala. At ako ay gagaling na. Mabuti naman. Pagkalipas ng 10 araw, babalik ako sa palasyo sa tuktok ng ulap para turuan ng leksyon ang pamilyang Zhao. Sayang lang at si ate ay hindi pa bumabalik ang alaala. Kung malalampasan ni Dakila ang sinta at mapapatay si tiyan mo, wala namang gugulo sa atin. Kailangan pa nating pag-isipan ito. May sarili akong plano. kayo. Mayroon ba kayong bagay na itinatago sa akin? Ang ate na sinasabi ng general ng asul na apoy. Posible kayang ako iyon. Binibining bay. Ang tungkol sa bagay na ito. Baka hindi ka maniwala. Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman. Tayong tatlo ay hindi talaga mula sa mundong ito. Ikaw ang aking tagapangalagang si Bai Susu. At kasama si Xiaoqing. Kayo ang aking kaliwa at kanang tagapangalaga. Ate, tayong dalawa mismo ay mga sinaunang ahas. Naging magkapatid. At nagsanay sa gitna ng mundo. At ako ay ang muling nabuhay na Haring Dharma ngayon. Nagsasanay sa loob ng mundo upang malampasan ang sinta, makamit ang tagumpay, at talunin si tiyan mo. Ikaw at ang dakilang Haring Dharma ay may libong buhay na ugnayan, mga magkasintahan noon pa. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya na malampasan ang sinta at makamit ang lakas. Ngunit sa kasamaang palad, sumabog si tiyan mo noon, nagdulot ng gulo sa panahon. At tayong tatlo ay nadamay. Habang ikaw naman ay nawalan ng alaala at kinalimutan ang nakaraan. Haring Dharma. Xiaoqing. Bai Susu. Ako ang tagapangalaga na si Bai Susu. Ate, naalala mo na. General ng asul na apoy. Hindi ko naaalala. Ate, wag mo akong tawaging asul na apoy. Dapat mo akong tawaging Xiaoqing. Xiaoqing. Ate, alam mo ba kung gaano ka namin na-miss? Nangako tayo na magsasama habang buhay. Tayo, pati ang dakila, magiging malapit gaya ng dati. Walang iwanan. Wala nang makapaghihiwalay sa atin. Dakila, kumusta ka? Ang mga lason at sumpa ay tuluyan ng naglaho. Matagal na panahon na, mula noong huli tayong ganito.
Bitiwan mo ako, huwag kang magbiro. Naalala mo na ang lahat? Hindi. Pero naaalala ko ito. Sa aking panaginip, nang paulit-ulit. Tuwing nakikita ko ito, pakiramdam ko ay payapang-payapa. Xiaoqing, kumusta ang iyong paggaling? Salamat dakila. Ganap nang gumaling si Xiaoqing. Habang tayo ay nagtatago rito, malamang ay magulo na sa labas. Noon pa man, sinamantala ng mga alagad ng tiyan mo ang kawalan ng pinuno ng lahi ng tao upang lusubin ang hangganan. May mga sumisigaw pa nga na mahina ang dakilang Haring Dharma at tinala ang hukbo sa tiyan mo. Natatakot na ang mga bansa. Umaatras ang mga mandirigma sa hangganan. Nakuha muli ng dakila ang tanso at may 2 pang tagapangalaga. Tawagin po ninyo ang mga bayani. Para magkaisa ang hukbo, labanan natin ang tiyan mo at ibalik ang kapayapaan sa mundo. Ang mga utang noon, oras na para pagbayaran. Dakila, inalughog ang buong lungsod ng Baisho pero wala pa ring bakas ng 3 makasalanan. Walang silbi. Anong gagawin ko sa'yo? Dakila maawa po kayo. Zhao Xiaokun, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya agad. Ano ang tinawag mo sa akin? Dakilang General, laganap na ang mga demonyo ngayon. Dapat tayong lumalaban sa kaaway. Bakit kailangang pahirapan ng ilang? Takas na iyan. Lin Roxin, tinuturuan mo ba ako? Dakilang General, hindi po ganoon ang ibig ko. Ikaw ang nanakit kay General Xiao Zhan. At ano naman ngayon? Sasabihin ko sa lahat na isa kang basura. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Mas mabuting maging parang aso ka na nagpapaawa-aso sa harap ko. Kundi ay malalaman mo. Kapag ginalit mo ako, kung ano ang mangyayari sa pamilyang Lin. At sa iyong ama. Sa huli, Pakiusap, pakawalan mo ang aking ama. Nagmamakaawa ako sa iyo. mas mabuti sana kung nakinig ka agad. Dakilang Haring Dharma. Tumayo ka na. Dakila, iniligtas niyo po akong muli? Xiaozan, naparito ang dakila para sa iyo. May misyon siya para sa iyo. Gagawin ng iyong tauhan ang lahat. Gusto ko, ilabas mo na agad ang tawag na Dakila. Ipakikita niyo ba sa mundo ang kapangyarihan ng Haring Dharma? Noon ay, tinraidor tayo ni tiyan mo. Nanggugulo ang mga alagad ng tiyan mo. Dapat nang kumilos ang dakila. Para kumalma ang lahat. Sige. Gagawin ko na agad? Dakila, gising na si General Xiao Zhan. Gising na si General Xiao Zhan. Ano? Paano siyang nagising? General Xiao Zhan. Sana nalaman ko agad. Dapat ay kinuha ko na. Ang buhay niya noon pa. General Xiao Zhan. Lin Ruxin, ipaabot mo ito. Ang dakilang Haring Dharma ay lalabas na sa wakas para anyayahan ang mga magiting na sugpuin si tiyan mo. Opo. Nabalitaan ko ang Haring Dharma ay magpapakita raw ngayong araw. Totoo kaya balitang ito? Mismo si General Xiao Zhan ang nagsabi, kaya siguradong totoo ito. Ang lakas talaga ng impluensya ng dakilang Haring Dharma, pati ang mga matatanda sa Hilaga ay naririto na lahat. Masyado nang mapang-api ang mga demonyo. Inihintay na ng lahat ang dakilang Haring Dharma para bigyan tayo ng katarungan. Nitong mga nakaraang araw, maraming mandirigma sa hangganan ang nasawi. Ang mga general ng bawat bansa ay nagsisuko at nagsiurong na. Kung ang dakilang Haring Dharma ay hindi pa rin magpapakita, hay naku. Ang hangal na si Xiao Zhan. Hindi pa rin ako nakikilala hanggang ngayon. Titingnan ko nga ngayong araw. Kung sino ba talaga itong tinatawag nilang Haring Dharma. Wende, ikaw na basura ka, bakit ka pa? Naglakas loob na magpakita rito. Wende, ikaw na espiya ng lahi ng demonyo? Dapat kang magtago na parang daga.
Sa loob ng mga kanal? Pero naglakas loob kang pumunta rito. Kung nagawa mong pumunta, bakit hindi ko kaya? Ano? Espiya ng lahi ng demonyo? Hindi ba ang nasa tabi niya ay ang tauhan ng dakilang Haring Dharma, ang general ng asul na apoy? Tama. Siya ang pumatay kay General Xiao Zhan at ang takas na kriminal na yan, si Asul na apoy ay nagtaksil at siya ay wala na. Ang kakapal ng mukha ninyong mga demonyo! Dito mismo sa palasyo ng Haring Dharma, naglakas loob kayong magpakita. Akala nyo ba ang lahi ng tao ay wala ng laban? Tatay, hindi po. Espiya ng lahi ng demonyo, lumayas ka. Hindi ka welcome rito. Lumayas ka. Lumayas ka. Kayo, Salita lang yan ng mga hangal. Wala lang to. Xiaoqing, unahin natin ang pakay natin, wag nang gumawa ng gulo. mga tanga. Isang hamak na daga, naglakas loob sa harap ko, na magyabang ng ganyan? Sige. Ngayong araw? Kukunin ko ang ulo mo. Para sa espiritu ng aming lahi. Hiya. Ay, Dito sa palasyo ng Haring Dharma, hindi pinapayagan ng kalokohan. Xiao Zhan. Masama ang intensyon ng taong ito. Dapat siyang hulihin agad. Tumahimik ka? Si Ginoong Pei ay aking panauhing pandangal. Hindi para sa isang batang tulad mo ang magdikta rito. Pareho tayong Diyos ng digmaan. Respetuhin mo naman ako. May agwat sa pagitan ng mga Diyos ng digmaan, isang hamak ka lang na umasa sa tulong ng iba. Wala kang karapatang humingi ng respeto. Ikaw! Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? O baka naman, gusto mong subukan ang galing ko? Diyos ng digmaan, huminahon po kayo, huminahon po kayo. Suklam na suklam lang ang anak ko sa lahi ng demonyo, kaya basta masabi na lang niya ang mga salitang iyon. Magsaya ka muna sa ngayon. Kapag nakuha ko na ang Haring Dharma, pagsisihan mo ang lahat ng ito. Xiao Zhan, mahalaga ang ating pakay. Mga kaibigan, tinipon ko ang mga magiting na tao ngayon dahil ito ay kagustuhan ng dakilang Haring Dharma. Malupit at tuso ang mga alagad ng tiyan mo. Kaya nagpasya ang dakila na siya mismo ang kikilos para parusahan ang mga demonyo. Naniniwala akong narito kayo para sa iisang layunin. Makita ang Haring Dharma. Sinilyuhan ng dakila ang tiyan mo. Tinalo ang 5 general ng demonyo. Siya ang huwaran ng lahi ng tao. Kung makikita ko lang siya ng personal, kahit mamatay pa ako, ay wala nang pagsisisi. Basta't makita ang dakila, handa ako mag-alay buhay at labanan ng tiyan mo hanggang dulo. Nang lusubin ang dulong hangganan, nagkataong dumaan ang dakila at iniligtas ang aming mga kalahi. Sayang lang, ang dakila ay di makita. Kahit ang mukha ng tagapagligtas ay hindi namin nasilayan, mag-aalay kami ng kayamanan para sa dakilang Haring Dharma upang magpasalamat ng personal. Ang dakila ay mapagkumbaba. Hindi niya nais na dumalo sa ganitong okasyon. Pero para palakasin ang lahi ng tao, nagpasya ang dakila na magpakita at tawagin ang mga bayani. Dakilang Haring Dharma. Sa wakas ay makikita ko na ang dakilang Haring Dharma. Narito na talaga ang dakilang Haring Dharma. Mabuti naman, ngayon ay dapat magbayad ang mga alagad ng tiyan mo. Ang mamatay para sa Haring Dharma ay karangalan ng pamilyang Zhao. Ang mga taong ito kanina ay iyak baliw pa. Nang marinig ang Haring Dharma, ay nagkaroon ng pagkakaisa. Mabuhay ang dakilang Haring Dharma. Mabuhay ang dakilang Haring Dharma. Mabuhay ang Haring Dharma. Mabuhay ang dakilang Haring Dharma. Dakila. Mukhang ang tapang ng lahi ng tao ay hindi natakot sa tiyan mo. Mukhang sa laban nating ito, ay tiyak na magtatagumpay tayo. General Xiao Zhan, ano pa ang hinihintay natin? Oo nga, General Xiao Zhan, ilabas na ang Haring Dharma. Huwag kayong magmadali. Sa totoo lang, ang dakilang Haring Dharma ay narito na. Ano? Narito na ang dakilang Haring Dharma. General Xiao Zhan, huwag mo na kaming bitinin. Ang dakilang Haring Dharma, nasaan ba talaga siya? Ang dakilang Haring Dharma? Hindi ba't nandoon lang siya? Teka, Pei Wende, anong ginagawa mo dyan? Wala kang galang na bata ka. Kung maharangan mo ang daan ng dakilang Haring Dharma, kaya mo bang panagutan? Alis na kayo, umalis na kayo. Rito ngayon din. Tama, Ginoong Pei.
Tumabi ka na riyan agad. Kung mababangga mo mamaya ang dakilang Haring Dharma, hindi mo iyon makakaya. Narinig mo ba? Lumayas ka na rito. Dakila. Ate, ayos lang yon. Talagang inaabangan ko na ang magiging itsura nila mamaya. Ang dakilang Haring Dharma ay nasa inyong harapan na, ngunit hindi nyo siya nakikita. Nakakaawa talaga kayo. Dakilang Haring Dharma, pumunta po kayo rito sa harap para makita kayo ng lahat. Nakamit na kaya ng dakilang Haring Dharma ang pinakamalakas na kapangyarihan na lumampas na sa ating ibang mundo. Kaya naman, hindi natin makita ang dakilang Haring Dharma. Ang dakilang Haring Dharma ay sadyang malupit talaga. Haring Dharma, itong huling piraso ng sumpa ay ibibigay ko na sa'yo. Teka lang, Paywende, nababaliw ka na ba? Ang lahat ay naghihintay. Sa pagdating ng Haring Dharma, ikaw nabaliw ka. Bakit ka pumunta riyan sa itaas? Ikaw na, bata ka. Anong klasing okasyon ito para magwala ka rito? Paywende, baliw ka na ba? Umatake na naman ba? Tumabi ka na riyan. Hindi ba gusto niyo akong makita? Ngayong nandito na ako, bakit niyo ako pinapaalis? Baliw na ang batang ito. Talagang nawawala na siya sa isip pa. Isang grupo ng mga bulag sa katotohanan. Nagpupugay ang mga tauhan sa Haring Dharma. Ano? Paywende, dakilang Haring Dharma. Paanong nangyari iyon? General Xiao Zhan, ikaw, hindi ka naman siguro nagbibiro sa amin. General Xiao Zhan, ang pinakamalakas na Diyos ng digmaan. Isang tao lang ang niluluhuran niya. Bakit siya? Siya. Ibig bang sabihin nito? Paywende, siya nga ang dakilang Haring Dharma. Tumayo na kayo. Imposible. Hinding-hindi ito mangyayari. Niloloko niyo lang ako gamit ang basurang iyan. Dahil ang duwag na Haring Dharma ay ayaw lumabas. Sige, pipilitin ko siyang lumabas. Mamatay na kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Lakas tangan. Ang kapangyarihang ito, siya. Tunay na Haring Dharma. Napakahangal mo at wala kang alam. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mong kakayahan para hamunin ang dakilang Haring Dharma. Huwag mo akong patayin. Paywende, hindi. Dakilang Haring Dharma, pakiusap maawa ka sa akin. General ng asul na apoy, pakiusap maawa ka sa akin. Maawa sa iyo. Magandang biro iyan. Susu, pakiusap tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Ayaw mong mamatay. Paano naman ang pamilyang Bai? Dapat ba silang mamatay? Wala akong kinalaman sa paglipol sa pamilyang Bai. Ako? Alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Nakipagsabuatan ka sa mga alagad ng tiyan mo. Nakagawa ka ng malaking kasalanan. Kung talagang nagsisisi ka, pumunta ka na sa kabilang buhay at sabihin iyan sa mga tao ng pamilyang Bai. Ama, Tito Lin, Kasalanan mo yan. Dakilang Haring Dharma. Bakit? Gusto mo bang makiusap? Para sa mahal mong anak. Ang anak ko ay nagkasala. Dapat siyang parusahan. Dakilang Haring Dharma, maawa po kayo. Iligtas ang buhay niya. Tatanggalan ko siya ng lakas at gagawing karaniwang tao. Dakila, ang taong ito ay tuso. Hindi siya dapat mabuhay. Xiaoqing, hayaan mo siyang mabuhay. Dakila, Maraming salamat, Dakilang Haring Dharma. Maraming salamat, Dakilang Haring Dharma. Ligtas siya sa kamatayan, pero hindi sa parusa. Ipakulong siya sa bilangguan at hintayin ang hatol. Ako mismo ang magdadala sa kanya sa Bartolina. Dakila, bakit nyo pinakawalan si Jiao Xiaokun? Sa tingin ko, dapat damay lahat at ubusin lahat. Masama ang loob ng taong ito. Dapat talaga tayong mag-ingat. May malaki akong plano para sa kanya. Ano pa ba ang silbi niya? Mula nang gising na siya, nanatili siyang tago, hindi kailanman nagpakita. Pakiramdam ko may mali. Talo na siya ni Dakila noon. Kaya natural na takot siyang lumabas. Sa dilim lang siya gumagawa ng paraan. Ngayong nagpakita na si Dakila,
Siguradong takot na siya at baka naihi na sa pantalon. Xiaoqing, mula sa panlabas na rehiyon si tiyan mo, mula sa sama ng loob ng mundo. Mabubuhay muli matapos mamatay, at lalo pang lalakas. Ang bagay na ito ay hindi dapat baliwalain. Mula sa sama ng loob si tiyan mo. Kailangan kong malampasan ang sinta para makamit ang tagumpay at tuluyang puksain si tiyan mo. Sayang lang, hindi pa bumabalik ang alaala ni Susu. Hindi niya matutulungan si Dakila sa sinta. Kung hindi ay tapos na si tiyan mo, siguradong panalo na tayo. Ang lahat ng ito ay iba sa dati. Kung hindi maalala ni ate, ay normal lang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ko iniwan si Zhao Xiaokun. May alaga siyang babaeng demonyo na magaling sa pang-aakit. Kung magagawa ang balik oras, tiyak na maibabalik ang alaala ni Susu. Ganoon pala. Dakila, ibigay niyo na sa akin ang trabahong ito. Sisiguraduhin kong mula kay Zhao Xiaokun ay malalaman ko ang kinaroroonan ni ate. Pwe, espiya ng lahi ng demonyo, basura ng lahi ng tao. Xiaojan. Ilabas mo muna ang mga tao. Meron lang akong bagay. Nasa ating si Ginoong Zhao ay dapat pag-usapan. Ay naku naman, hindi ba ito ang tanyag na? Si Ginoong Zhao. Bakit ganyan ang iyong kaawa-awang itsura? Anong kailangan mo? May tao akong kailangan sa iyo. Magmakaawa ka sa akin. Lumuhod ka at magmakaawa at sasabihin ko sa iyo. Ha 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 ha. Sa totoo lang, wala kang mali sa sinabi mo. Isa akong lahi ng engkanto, isang kakaibang nilalang. Hindi ako kasing talino ni ate. Ang inyong mga patakaran at mga damdamin ay hindi ko talaga matutunan. Akala niyo ba nanalo na kayo? Tapos na ang plano ni Dakilang tiyan mo. Mamamatay kayong lahat ng walang libingan. Hindi rin ako katulad ni Dakilang Haring Dharma na may pusong maawain. Kung ayaw mong magsalita, marami akong oras para ubusin sa'yo. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Napakabigat ng dilim dito. Xiaoqing, sigurado ka bang narito siya? Bakit naging ganito rito? Hindi ba dapat ang mga nilalang na demonyo ay nasupil na, palahat? Mukhang may nagpakawala sa kanila. Ang aurang ito? Si tiyan mo ba ito? Tiyan mo. Bakit siya narito? Ate, umatras ka at poprotektahan kita. Huwag kang pumunta. Pakiramdam ko ay may mali rito. Dito, may isang pangkat ng mga nilalang na demonyo na aking sinupil. Kung hahayaan lang ito, sa takdang panahon, baka magdulot ito ng malaking sakuna. Hindi ito tama. Niloko ba ako ni Zhao Xiaokun? Haring Dharma, nagkita tayong muli. Wa Xiaodi? Dakilang tiyan mo. Gagamitin ko ang lahat ng aking dusa, lahat ng aking poot, para tawagin kayo. Pakiusap gumising kayo. Pakiusap gumising kayo. Kay sarap nito. Munting sinta, ang iyong dusa at puot ay aking natanggap na. Ngayon, sabihin mo ang iyong kahilingan. Gusto kong si Pei Wende ay pagpira-pirasuhin. Gusto ko ang lahat ay yumukod na sa akin. Gusto ko silang lumuhod at paawa aso sa lupa. Gusto ko si Susu. Gusto ko si Xiaoqing. Gusto ko silang maging babae ko. Napakagandang hiling yan. Pero sayang lang, hanggat may Haring Dharma sa isang araw. Hinding-hindi ka kailanman magkakaroon ng pagkakataon. Sa kanya sila yumuyukod. At sina Susu at Xiaoqing, siya lang ang tanging mamahalin. Nakikiusap ako. Tulungan mo akong patayin si Pei Wende. Pakiusap po dakilang tiyan mo. Ha 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 ha? Munting sinta ko, ang patayin ng Haring Dharma ay hindi ganoong kadali.
Dakilang tiyan mo. Sinunod ko na ang iyong utos. Naikalat ang lason, gumawa ng lahat ng gulo, at naglabas ng maraming galit. Hindi ka pa ba busog niyan? Tama na, sapat na. Busog na ako. Subalit para talunin ang Haring Dharma. May kulang pa na isang bagay. May kulang pang isang bagay. Anong bagay iyon? Noong nakaraan, sumabog ako. Katawan ko'y nawasak. Ngayon, bilang diwa na lang. Kailangan ko ng katawan para tuluyang makarating. Ha. Katawan lang pala iyon. Hahanapan kita. Hindi. Ang karaniwang katawan ay hindi ko gusto. Ang gusto ko ay pusong puno ng galit. Gusto ko ay anyong halimaw. Pero ang ganyang katawan ay mahirap hanapin. Mabuti na lang, mayroon nito sa bahay na ito. Sa bahay na ito? Sino iyon? Malayo man sa tingin, nasa harap mo lang pala. Kapag nakuha ko na ang katawang ito, wala na talagang makakapigil sa akin. Munting sinta ko, hindi mo ba naiintindihan? Hindi. Dakilang tiyan mo. Dakilang tiyan mo. Pakiusap. Pakiusap, pakawalan mo ako. Mag-ingat ka. Sino ka? Masamang Diyos ng maapoy na ulap. Sino ka ba talaga? At bakit kita kilala? Bay Susu, nakalimutan mo na yata kami. Noon, nang sugurin ni Haring Dharma si tiyan mo, lihim mo kaming pinatakas, kaya kami ay nabuhay. Ano? Bay Susu, kung ganoon, dapat pa pala kami magpasalamat sa iyo. Hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Hindi maaari. Dakilang Haring Dharma. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi iyon magagawa ni ate. Dakilang General, isipin mo itong mabuti. Noon, kung hindi dahil sa iyong ate, napalihim kaming tinulungan. Paano kaya kami, mula sa kamay ng Haring Dharma, ay makakatakas? Ulat, biglang nag-alsa ang mga alagad ng tiyan mo. Bumagsak na ang hangganan. Laganap ang lason sa hilagang rehiyon, kumakalat ang salot. Ang ating mga mandirigma ay hindi na makatagal. Umalis na. General Xiao Zhan, ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Ang dakilang Haring Dharma ay umalis na upang sugpuin ang tiyan mo. Ang kilos na ito ng mga alagad ng tiyan mo ay tiyak na huling hininga na at huling pag-atake. Sa pagdating ng dakilang Haring Dharma, tiyak na malilipol ang tiyan mo! Ha. Kayong mga hangal, malapit na kayong mamatay. Pero kampante pa rin kayo. Ikaw, bakit ka nakalabas? Ang maliit na pintong bakal na ito ay hindi ako kayang ikulong. Natural na kung saan ko gustong pumunta. Ay doon ako pupunta. Lapas tangan. Sa harap ng dakilang general, ikaw, ang lakas ng loob mong magsalita. Bilis. Lumuhod ka agad sa Diyos ng digmaan at humingi ng tawad. Gusto ko rin talagang subukan kung ano ang pakiramdam ng lumuhod. Pero sa mundong ito, ang taong magpapaluhod sa akin ay hindi pa isinisilang. Lahat kayong naririto ay hindi sapat ang antas. Walang hiya. Ikaw, na suwail, na anak. Hindi ka nagmuni-muni sa kulungan at nagawa mo pang tumakas. Ngayong araw, tuturuan talaga kita ng leksyon. Tuturuan ako. Hindi ka karapat-dapat. Tumahimik ka. Isa itong ilusyon. Bay Susu, halika na. Kunin mo ang mga bagay na para sa iyo. Sisiw lang yan. Wala kang alam. Bagsik ng dragon. Dakila, tingnan niyo po. Masamang Diyos ng maapoy na ulap. Mga alagad ng tiyan mo. Sila. Matagal na silang patay. Wala kang alam. Ang aura na ito,
Ate, May sumipsip ng kanilang kapangyarihan. Hindi si tiyan mo, kundi Lagot, paalisin sila ang plano. Bilis, ilag. ate, Ikaw pala? Ikaw at si Binibining Bay, hindi ba nangako kayo sa akin? Naaalagaan ang aking kapatid. Bakit siya ngayon ay naging ganito? Ang pangahas mo? Ikaw na suwail na lapastangan, pati ang iyong ama ay nais mong patayin. Dakilang General. Dapat mong malaman, kahit si Pei Wende kapag nakita ko, ay kailangang matakot ng 3 minuto. Ano ka ba sa tingin mo para lumaban sa akin? Hindi ikaw si Zhao Xiaokun. Sino ka ba talaga? Ikaw. Ikaw si tiyan mo. Oho! Hindi ka masama bata. Napakatalino mo. Tama ka, ako nga ito. Ha 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 ha. Bilis! Pagganahin ang alarma, ilikas ang mga tao. Huwag nang mag-abala. Ang mga tao sa palasyo, sa tuktok ng ulap, ay nalipol ko na ang lahat. At ang aking mga tauhan ay sumalakay na sa lungsod ng Baizhou. Ngayon marahil, kayo na lang ang ilan. Ano? Tama, tama. Yan ng ekspresyong iyan. Matakot kayo at magalit. Hayaang malasahan ko ng mabuti ang inyong huling paghihirap. Napakapangahas mong halimaw. Ikaw na daga sa kanal. Naglakas loob ka pang magpakita sa teritoryo ng lahi ng tao. Pagbalik ng dakilang Haring Dharma, siguradong gagawin ka naming maging abo. Haring Dharma? Baka hindi na niya kayang iligtas ang sarili niya. Pangahas kang magsinungaling. Bakit? Bakit mo ko pinanghihirapan ng ganito? Hindi ba't nangako kang tutulungan ako? Bakit hindi mo magawa? Ang sakit-sakit. Napakasakit. Xiaode, Dakila, mag-ingat kayo. gumising ka sa katotohanan. Xiaodi, tingnan mong mabuti, ako ito. Lahat kayo ay dapat mamatay. Dapat mamatay. Xiaoqing, alagaan mong mabuti si Susu. Iwan mo na ito sa akin. Xiaodi, ang lahat ng nangyayaring ito ay gawa ng mga alagad ng tiyan mo. Matauhan ka, huwag kang magpalinlang. Tama. Yan nga ang ekspresyong gusto ko. Ang inyong galit, ang inyong hinanakit. Ay naramdaman ko na. Kaya ngayon, ako na mismo ang tatapos sa iyo. Dakilang General. Dakilang General. Bilis! Hanapin ang dakilang Haring Dharma! Bilisan mo na! Tatay. Umalis na kayo! Tatay. Tara na. Gusto niyo bang mamatay? Ang dakilang Haring Dharma ay nasa ospital ng isipan ng Baiye. Kailangang ipaalam agad sa dakila. Bilisan nyo. Sige. Tuluyan na siyang nalason ng sumpa. At naging papet na. Xiaodi, dati ay ninais mo ang kalayaan. Hayaan mong palayain kita. Dakila. Xiaodi, Naku. Dalawang maliit na daga. Kung hindi kayo magpapakabait, kailangan ko kayong bigyan ng espesyal na atensyon. Dakilang General. Bilis na. Malapit na kami. Makinig ka, sa ganitong paraan, walang makakatakas sa atin. Pipigilan ko siya para sa iyo. Hanapin mo ang dakilang Haring Dharma. Hindi, Dakilang General. Hindi ako aalis. Bilis at umalis ka na. Umalis ka na. Ang sibat ng Xiao ay hindi kailanman susuko. kasalanan ko na nadamay ka. Dakila, huwag mong sabihin iyan. Sapat na kay Xiaodi na nakilala ka. Sapat na iyon. Bilang isang nilalang na demonyo, wala akong kontrol sa buhay ko. Pero dahil nakilala kita, umaasa si Xiaodi sa susunod na buhay na makasama ka. Isang bahay, isang pulgadang lupa, ay sapat na para sa akin. Hayaan mong si Xiaodi ay may huling gawin para sa iyo, Dakila.
Ate, gising na. Ate, Dakila. Xiaoqing. Dakila. Nasaan po kayo, Dakila? Dakila. Bay Susu, bakit mo ako sinaktan? Hindi ako iyon. Wala akong ginawa. Bay Susu, bakit mo ninakaw ang mutya upang hindi ako maging ganap? Hindi ko alam. Hindi ko na talaga matandaan. Bay Susu, kakampi mo ang mga alagad ng tiyan mo? Ninakaw ang aking mutya. Hindi ka mapapatawad. Hindi. Wala akong ginawa. Bay Susu. Hindi mo na ba talaga matandaan? Ang makatagal sa akin ay sapat na. Sa ngalan ng Diyos ng digmaan. Dakilang Haring Dharma. ate. Ate, gising na. Gising. Masama ito. Ito ang sumpa. Alagaan mo si Susu. Gusto mo palang maglaro ng pusa at daga na laro. Sige, sasabayan kita sa laro. Sumigaw ka. Lakasan mo pa. Nakakabagot na babae. Mamatay ka na. Mamatay. Dakilang Haring Dharma. Ha ha ha. Paywende, matagal na tayong hindi nakita. Tingnan natin kung gaano ka gumaling sa mga taong lumipas. Dakilang Haring Dharma. Mukhang wala ka pa ring pinagbago. Tiyan mo. Puno ka na ng kasalanan. Ngayon ay pagbabayarin kita. Bagsik ng dragon. Paywende, hindi mo pa nalampasan ang sinta, hindi ka magtatagumpay. Hindi mo malilinis ang galit. At ang galit na ito ay sadyang walang katapusan at hindi na uubos. Hanggat may galit, hindi ako mawawala. Paano mo ako lalabanan? Noon, tinalo ng Dakilang Haring Dharma si tiyan mo. Dapat ay tapos na rin siya at palangit na. Ngunit ikaw, nakipagkasundo sa mga demonyo. Palihim mong ninakaw ang mutya. Naging sanhi ng pagkabigo ng Dakila. Dahil lang sa iyo, hindi ako. Wala akong ginawa. Tumahimik ka na. Dahil ayaw mong mawalay sa Dakila. Alam ng Dakila na ninakaw mo ang mutya. Ngunit hinayaan niya lang ang ginawa mo. Dahil ang Dakila rin ay ayaw mawalay sa iyo. Ikaw, ang sawi ng Dakila. Hindi ba't ikaw ang nagpabagsak sa mga demonyo? Walang katulad na Haring Dharma. Bakit? Wala ka ng lakas. Sige. Ipapadala ko na kayo ng magkasama. Yeah. Bay Susu, dumating na ang oras. Ate, Xiaoqing, alam ko na ang lahat. Aya. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita.